itsura niya. Sige, meron pa kayong question? Good, wala. Ngayon, ganito. Sa mga first timer, pwede ba malaman? Taas ang kamay. Okay, palakpakan natin. Welcome po. Yung pagpunta nyo dito is divine plan para sa akin. It's not a chamba. Because so many people in Manila, bakit kayo naupo? Pwede naman kapitbahay mo, pwede kaaway mo, pwede yung kahapon na kinaway mo, di ba? Pero ba't ikaw lang dito? Ibig sabihin, dalawa lang yan. Either you're praying so hard that this year is a better year compared than the last year. Marami sa inyo malamang nag-wish, pag-change ng New Year's Eve, nagsuot ng polka dots. Para ma-confirm, nagsuot ng bilog-bilog. Ano mo yun? May mga barya sa bulsa. Iba sa inyo, nagsusuot pa ng, ay kailangan yung mesa, kailangan bilog yung prutas. Di ba? Sa tingin, kung pilagay, natapon na. Di ba? Kailangan bilog. Di ba? Ano pa? Naglalagay ng grapes. Alam mo yung kapitbahay namin sa Chinese, naglalagay ng grapes sa pinto. Every time mag-change yung year. Alam mo, minsan pasas na, wala pa yung nangyayari. Kaya na ba? Ano ba yun? Nanay ko mas lalong hopeful. Sabi niya, anak ko, dating alas 12, kailangan tumalon ka. Bakit? Mali mo, nagdagay yung height mo. 26 na po ako, talon ako ng talon. Ito ka din. Diba? So, chances are, every time na mag-change yung year, we celebrate. Why? Because we wanted that this year, magkaroon ng maraming changes. Maraming opportunity, i-increase mo. Everybody say increase. Increase. Ang dream natin is mag-increase yung income, mag-increase yung anak. Hindi, wala naman gano'n. Mag-increase yung bukod sa sweldo, sana malayo sa sakit. Di ba yung reason na celebrate? Tama? Imposible may mag-wish na mag-pray at sabihin, sana Lord, sumama ang buhay namin. Wala mang ganun. Wala mang ganun, right? Now, eto, I was exactly like 24 years ago. Kagaya rin ako, nakaupo ka, nakikinig, ganyan. So, naging first timer din ako. And ang difference lang natin, ang nag-iba ito sa aking tatay ko. Yun lang. Kasi tatay mo, syempre, ang hirap tanggihan. Kasama mo araw-araw, kasama pa sa bahay. Kakain na lang kaya, ano anak, grabe. Pagdating sa bahay, galing trabaho, sabi, ano anak, grabe. Lahat, katugtog. Pati ako nadamay eh. Kaya pag nagbayad ako sa jeep, papatay, grabe oh. Hey man, are you okay? You understand Tagalog? Yes, sir. A little bit? Yes, sir. Amazing, yeah? First time. Oh, welcome. You're from India? Oh, welcome. We have a friend or part of the family. Meron ka mag-Tagalog? Oh, baka pito. Pito, kung pagwapo yun. Now, bawat income sa 7 years. Ngayon, fast forward today, kahit sagutin na lang, sinubukan ko the opportunity. Pilado ko dati, and 8 months later, I resigned. I fired my boss. Subukan nyo, try nyo, ang ganda. Pagka makita nyo sa Engloba, gawin nyo ganito, boss, meeting tayo. Yan. Diba? Diba ko ang kape? Yan. Diba? Gulatin mo yung boss mo, ha? Tapos takbo ka na. Now, my life never been the same. Okay? Pag sinabing kotse, siyempre, you know, first goal, first car, first house, first condo, first million, investment, first 100 million, no? And then so on and so forth. Bago talaga yung buhay ko. So, kaya ako nag-inspire, gusto ko ma-share sa inyo yung experience. Because I became, or was once a first timer. Naging first timer din ako eh. And difference lang natin, nung time namin, 6 lang kami. Ngayon ang dami. 6 lang kami, 4, ay kinain lang yung mamon. Kasi papa na pinagalingan ko. Bukod nilang mate, kaya kaya nila magpakain ng sesko, magpakain ng mamon. Eh, pa araw-araw pakainin ko. Lumit at pakain yan. So, ang tagal bago magtapos yung seminar, sabi ko, tagal na 3 oras, hindi matapos eh. Ay, ano oras mo matapos yun? Tayo mo, yung mamon, gusto ko nang buksan, maingay. So, kami, right? Yung apat, pinaspasan yung kain. So, yun ang sesko. Ako yung humingi. Tumakas, di lang mo. Ako, I have to save my face because pag uwi ko sa bahay, again, my father will make kulit. You know what's kulit, man? Meaning very persistent. Okay? Now, after the show, after the seminar, no?
Hindi pa rin ako decided. Because hindi ko lang yung sales. Wala akong plano. Sumali o kabisto. Wala. Trabaho sa, ewan ko bagitin, pero communications company. Ngayon, pag uwi niya, I heard words that I never heard before. Like, sabi niya, subukan natin ito anak, malay mo, di tayo magkaroon ng kotse. Sabi ko, obviously, wala nga tayo, COVID nga eh. Sabi ko, alam ko gusto mo yan, right? Bago dumating ng bahay, sabi niya, malay mo anak, di tayo magkaroon ng sariling bahay. So, obvious pa, nagre-rent tayo, dito, may na naman landlord, may na tayo, 3 months na. Diba? So, hindi mga dream na typical na Pinoy, right? Makaraos ng konti. Pero nung sinabi niya na malay mo anak, dito natin mapauwi ang nanay mo na matagal na OFW. 14 years, guys. Follow ko ng grade 5. I never saw her. We never celebrated Christmas and lahat ng mga events sa buhay natin. It's because someone out there needs to undergo sacrifice, right? So sabi ko, seryoso natin. So hindi ko pwedeng sabihin, kaya mo yan, alam mo naman tama man, malaki ka na. Hindi pwede, right? Wala akong choice, I need to back him up. Kailangan ko susuportahan. Kasi maganda yung goal, right? And wala akong choice, kundi sumali at subukan siya. Kasi ako lang inimbitahan niya eh. Lahat na kamag-anak, ayaw sumali, lahat ng tito ko, kapatid niya, ayaw sumali, kapitbahay na, iiwasan na kami. Iiwasan siya para sa recording ngayon yan. Kasama din sa akin, di ba? And yung lang difference lang, nakita ko focus ako sa yung business. Kaya if I were you, yung mga gustong umaman, gusto umangat, tignan nyo muna yung buhay nyo 3 to 5 years from now. Okay? Kasi pag hindi nyo nakikita yan, you become lazy, you become hopeless, wala ka na pangarap, hindi mo yan. Pero what if let's change the scenario? Maybe sabihin na natin ito realistic mo. Paano ka mangarap nga naman ng Mercedes-Benz? Eh, sweldo mo kulang na sa pag-hubcap lang ng gulong. Tama? Ako, sasabihin ko sa akin, magkakaroon ba ako ng Ferrari 24 years ago? Hindi ko pinangarap. Kumain ka sa jeep, di ko matapos-tapos eh. Araw-araw ko ng jeep eh. Correct? So, yun yung reality. So, don't base your mind tonight kung ano nangyayari sa'yo. At the end of the day, like, ang sweldo mo 15, 20, 30, pinagkakasya mo. Pero what if ganito? Let's go is the point. What if may mangyari? Pwede kasing wala, pwede mayroon mangyari. What if may mangyari? What if sa kakasubok mo magkaroon ng turnaround? 360 degrees. Magkaroon ka ng yung susunod na invite mo kagaya ko. Yung next na invite mo kagaya ng tatay ko. Yung next na invite mo kagaya ng Mr. John Asper. Yung next na invite mo kagaya ng Doc Ed. Hindi natin masabi. Pag yung next invite mo, mas malaki yung dream compare sa'yo. Wala kang plano sa buhay. Nakachamba mo na invite. Sabi, pari, ito hinahanap kong negosyo. Eh, wala kang plano. Masubukan na lang. That's what happened. So, para sa akin, success will never be an accident. Yung pagkukumod na is a divine plan. Right? Kaya pagkukumod na 24 years ago, alam ko na hindi ko linya, wala akong alam, hindi ako salesman. Unang-una, tuloy na ako, tubig-resin na ako eh. Right? Pero the last speaker was a parang Josie, I will never forget her. Siya yung nag-change ng mind ko, yung lady na yun. Kaya gusto ko alawin ng mind lagi every time may presentation. Because I was moved by her speech. Sabi ni Josie, high school lang natapos niya, hirap na harap siya maghanap ng trabaho. And she was forced to look for a job kasi yung asawa niya si Man. And one time, nagbakasyon yung asawa niya, napagkamala, nasaksak sa puso, patay, I speak, pumasok. So lahat sila, walang source. Si Man yun lang source eh. Ilan yung kids niya. So automatic, the following month, hindi na nakapag-aral, hindi na matuloy yung magbayaran yung bahay. So, desperate siya maghanap ng pagkakitaan. Eh, hindi naman siya natatanggap sa trabaho kasi high school graduate lang daw siya. So nakikinig ako, seryoso, tapos pinakita pa yung cheque. Now, when I learned about this business, sabi niya, ito na yung cheque ko 8 months later. Alam mo, nasa harap ako ng kasama ko, tatay ko eh. Pinawag ngayon ba yung cheque? Di ba hindi ako interesado? Nung pinapakita niya yung cheque, sabi ko tayo, pwede ba explain mo ulit mula umpisa? Hindi ko makalimutan eh. Ginawag kayo ba sa harap mo eh. Ito po yung check ko. May 8-month check for 1 month na trabaho. And lumuwas pa siya all the way from Davao to Manila para i-claim yung check. So, the owner of that company called her para mag-testimony. Take note, dadalawa lang kami ng tatay ko. Palagpak ko tatay ko, masaya ang ganda. Sabi ko, oo, talaga ganda. Kasi ba yung room na dadalawa ng tao? Naghirap akong busy. Pati speaker that time, hindi siya nakakakumbinsi kasi pati siya may duda rin.
Sabi niya, alam mo dito, baka yumaman daw tayo. Diba? And that made me decide that night na sabi ko, oo nga, no, tama yung babae. What if totoo may mangyari? Pwedeng wala, pwedeng totoo. Pero what if may mangyari na? Kasi nobody can see our future 3 years, 5 years from now. Tama? Wala na nakaka-forecast pa ng klaseng buhay meron. Pero pwede mong baguhin by making a decision na. Right? So ultimately, magkakaroon ng changes or beauty. So it was hard on my first 90 days. Kasi magyain ako. Hindi ako salesman. May trabaho pa ako. Ang dami ko pwedeng gawin excuse, right? Pero nung sinabi ng tatay ko, na subukan natin to, malay mo, gumanda buhay natin. Yun lang hinahawakan namin. Yun lang yung pag-asa na yun. And then, unti-unti lang nagkaroon na ako ng break. Unti, kumita ako. Ang laki nga ng check ko nung una eh. Ang laki, 1,200. Ang laki kayo yan, sabi ng kaibigan. Parang mo lang, na 30 50 na yung kita mo dyan. Sabi, sinakyan ko na, sabi, akala ko din eh. Pwede ako kay Duda na din. So every weekend ko lang siya ginagawa. After office hours, after Sabado, pati Linggo, yan, yung sakripisyo ko yan. And good news guys, 8 months later, I went full time. Right on the second year, I break my first million. So I was on the first. So, after making your first million guys, whatever age meron ka, and the fact na na-earn mo yun as passbook mo, nakikita mo, ito tandaan nyo yung skills na ginawa mo from 0 to 1 million, will be exactly the same skills kung hindi mo na to create your 2 million, 4 million, 8 million, 12 million, and so on and so forth. Kaya nga, fast forward today, gusto kong laging agawin ng mind. Dahil alam ko na pwede akong merong may turo sa inyo pag-uwi para makita nyo na ang Englo magkakaiba sa ibang network. Yes. Network Yes. Pero ito yung pinakamainit kasi tayo may resulta. Yes. Ilang libo na naging milyonaryo. Hindi isa, hindi 10, hindi 1,000 libo. Hindi lang Pilipinas, iba't ibang countries pa. So hindi na tayo sasama ngayon. Yes. Pero nakasistema susundin. Right? Kung kotse tatanungin natin, may nagkaroon ng 1, 2, 3, 4 na kotse, isang tao lang. Yung speaker na yun, simple pero i-drive ng sasakyan niya. Ang plano niya ngayon, bahay na malaki na. Tama? Hindi naman na kailangan ko na bahay, kotse, nag-ipon. Wala na iba. Kung nakuha mo yun, ibili ka ulit. Bahay, kotse, ipon ulit. Kung hindi ka na content, kotse ulit. Alam mo yung kahit anong kulay na underwear mo, yung kotse mo, diba ganda? Green, ako yung labas mo yung green. So, ladies and gentlemen, ito yung meron tayo ngayon. Ang oras natin, free yan. Eh, huwag mo sasabihin na may pangarap ka pero wala kang oras. Medyo malabo yata yun. Tama? Kailangan kung merong gusto mong mangyari 3 years from now, bigyan mo ng time. Hindi ito yung negosyo, magpupukol ka ng 12,980 kung sa hayaan mo lang lumaki. Hindi seedless yung pinanin mo, ha? Kailangan mo ng konting effort. Araw-arawin punta for the next 90 days. Kasi ako yung problema ko noon, wala akong good learning attitude. Ano ba sa engineering? Pride mataas, ego. And I hate attending seminars, especially 3 hours, tagal. 2 hours, matagal na yun. Tama? Pero nung after 3 months, sabi ko, tayo ba't parang lumalaki check ko? Attend ka ng training. Eh, alam ko na yun. Narinig ko na yung kahapon, di ba yung dinulit bukas? Alam ko na gagawin ko, engineer ako eh. Speaker, high school grad lang eh. Sabi ng tatay ko sa bagay. Kaya pala wala nangyari sa akin pareho. Kaya kami wala skills. Kaya lang medyo tinatamaan na ako ng bumababa yung check ko pero tumutodo na ako. Isa lang pala ko lang, I lack training. So sa mga first timer, no, remove your doubts by returning back. Dalhin mo yung sarili mo dito within 48 hours. Do not ask question, ha? Sa mga tao na hindi involved, you will get wrong answers. And what you saw tonight is favorite pa sa mo. Kaya huwag mo tanungin yung mga tao hindi po. You will get wrong answers. Okay? Ikaw nakakita nito, don't let anybody decide sa nakita mo. Kaya huwag ka mo na mag-invite kung hindi ka pa comfortable. Equip yourself.
Ha? Yung mga doktor nga, 12 years plus 5 years bago niya makuha yung doctorate. Tama? Kaya nakita pa yung doktor, first year pala nag-opera na. What's that? Diba? Malabo, right? So, ladies and gentlemen, let's be professional. Yung business natin hindi ko 3 years, hindi 5 years. 11 years na po tayo. Ha? Hindi ito slide na And mind you, andyan na si Doc? And mind you guys, we're not a $1 billion company. Billion peso, we're not a 2 billion, we're not even a 3 billion na company. Ang payout ko po 2 years ago, last year wala pa, inaantay ko pa yung figures, no? Ang payout ko na 2015, 2.5 billion. Sabi nila, Pure Foods or Shell or Globo, part hindi niya kaya ibigay sa tao niya. Sa global, binigay ko po yun. Na-enjoy ng maraming tao. Ako na magsasabi na yung company ba yan tatagal? Well, ladies and gentlemen, the reason ba't namin tinayo, gusto mo malaman. When the first meeting was held 11.5 years ago, with this guy na introduce ko, isa lang sinabi niya eh, Francis, nasugatan tayo. Maraming mga company na nagbukas, hindi nagsara. Marami ko yung nag-iisip na yung mga ganitong industry na hindi nagtatagal, hindi pwedeng gawing career. Well, ang sabi niya, Francis, tayo na lang kaya magtayo para matanggal na yung usapang kung may mga company nagsasara. Okay? Para matapos na yung one thing na natin niya ako at nakita ko na sincere siya, sabi niya, magtayo tayo ng company para dumami yung kagaya natin. Alam niyo yung sinabi niya yun? Sabi ko, tara, let's go. Let's roll our sleeves and then let's work. Kasi pag ang mission mo, pera-pera, relationship mo, pera-pera lang. Paano kung nawala yung pera? Wala kang relationship, right? So, hindi relationship, hindi pera yung nabuo dito. It was really a dream. Nasabi ko, oo nga, no, ako ang ordinaryong tao na bigyan ng chance and opportunity na mabago ang buhay. Ordinaryo lang ako eh. Ito parang magiging billionaire, hindi ko maalam yun. Kasi at first, wala ko nakikita, malabo pa eh. Una, 1 million, mahirap mga kitain dahil 10,000 na sweldo mo, mga karatawan. Hirap talaga sa una. And because of his advocacy to help other people, giniba pa yung career niya sa doctor. Nag-full-time siya sa network marketing. Kaya noong 2005, nagkaroon ng maraming pyramid, maraming scam. At kami mismo, nasaktan kasi legal yung ginagawa natin, right? Kaya we really hate mga scammers. Kaya kung tinayo namin to guys, we proved the Philippines o hindi lang, the whole world, na yung global is the real deal, legit, at pakantong, ito yung negosyo, na this is the right time para Pinoy naman na nasa tukto. Philippines ako, normally US company pupunta sa Pilipinas, they expand ilalim ang Pilipino. From Australian company, pupunta dito, sila tukto, trabaho tayo, tinuturuan tayo ng skills, gumagaling tayo, pero at the same time, ilalim pa rin tayo. Now, nag-turn around na eh. Sabayan natin yung sikat ng Pilipino like Manny Pacquiao. Hawig ko nga eh. Ano ba nag-iba yung tingin sa akin sa US nung nalaman nilang Pilipino ako? 10 years ago, pupunta ako, paliwala lang eh. Pero tuwing alas every 6 months pupunta kami doon. Pag sinabi, are you Filipino? Wow, shake your hands. Do you know Manny Pacquiao? Magano sa akin. Sabi ko, of course I do. He's my cousin. O, ginagano ko. Kanya-ano lang ko eh. So, nag-iba yung tingin. And ang dami tuloy kilala, especially in New York, magagaling yung artist doon. Magaling mag-pukit. Ay, mag-pukit ng mga gowns, kilala, mga pangalan, sikat eh. Singer, sikat din. So, iba't ibang mundo, nakikilala ng Pinoy. So, sabayan nyo yun. Huwag tayo makilala sa hard labor lang. Marunong tayo kung kasi mapasa lang ng trabaho, kasi sakripisyo, and then ikita as OFW. Baligtad na. Pakita lang sa kanila, parang taon natin ang mahulay ng concept ng negosyo. Yung leadership natin at dedication para tumulong, meron tayo. And this is the ability to do Hong Kong, domestic helper, Singapore, umuwi na dito for good kasi kung kita sila, mas maganda pa ako versus sweldo nila sa mga OFW. Kasama yung goal, right? And ilan dito yung kumikita ng malaki na hindi pa nila nakita yung grupo nila sa ibang bansa, sa Africa, sa New Zealand, sa Australia, sa UAE. Sa Facebook, lang sila nag-usap. Facebook, alam mo yung Facebook? So, world class na tayo. So, the dream became a reality. Now, I'd like to introduce to you the guy, the person that I admire so much. Ito, nakita niya na mangyayari ito long before pa na nangyari.
sa mata niya na ganito tayo, lalaki tayo, magiging number 1 tayo, libo ang yayaman. Ladies and gentlemen, wala pa tayong ilang dekada isa pala. Tama? Ilang milyonaryo na nagawa ng kumpanya ito. Okay? President, CEO, please welcome Dr. Camacho! For the past 11 years and a half, we've been doing this. For the past 11 years and a half, ito na po yung ginagawa namin. And great news, ang dami na po yumaman, hindi lang po mga Pilipino. May mga yumaman ng ibang lahi. Ano po ibig sabihin nun? May mga yumaman ng Pakistani, may mga yumaman ng mga Arabo, may mga yumaman na Nigerians, Ugandans, Kenyans, Togolese, Cameroonian, Ivorian, Tanzania, iba-iba ng lahi. Ano po ibig sabihin nun kapag may pattern na? Ibig sabihin ng mga yumaman, hindi lang Pilipino, pati ibang lahi. Tanongin nyo, ask me what? Ibig sabihin nun, yung system proven. Everybody say proven. Proven. If a certain system is proven, it only means na kahit ano yung pinanggalingan mo, pwede. Kahit ano yung natapos mo, you just follow the system will work for you. Do you understand? Yes! Kasi kapag ang yumaman, mga bata lang, baka questionable pa yan, baka pambata lang. Pag ang yumaman, mga middle age lang, 30s to 50s, baka hindi pang bata yan, pang middle age lang. Pag ang yumaman, baka pang thunder. Alam niyo thunder? Di ba pang medyo may edad, 50s to 60s to 70s, baka pang matatanda lang yan, hindi pwede pang bata o middle age. Guys, if you will look at the Millionaires Club member ng AIM Global, halo-halo. May bata, may middle age, may matanda. Tignan mo yung katabi mo, Yan. Tignan mo, itsura pa lang, payaman na. Itsura pa lang yun. And the great thing is that you are able to duplicate the system here in the Philippines, na duplicate natin in the Middle East, na duplicate natin in Africa. And when we talk about Africa, guys, hindi lang isang bansa, mga bansa. Okay? At ang nakakatuwa, ganun din sa kanila. May mga bata, may mga middle age, may mga matatanda, natutuhan nila yung system. So, kapag ang system proven, stable, ibig sabihin wala kang masyadong risk o wala kang risk. Because the problem with this kind of business, kapag ka hindi proven, kunwari, naku, may bagong company. Oh, bago nga, ikaw nga una, kaya lang ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan tatagal yan? Kasi with this kind of business, tatapatin ko kayo, sa building na to pala, 11 and a half years na kami dito sa building na to, I can name you 100 companies na nagbukas sa building na to, na ngayon sarado na. Isipin nyo, nagbukas, after 2 years, sarado na. Nagbukas, after 5 years, sarado na. Habang ang AIM Global, padami ng padami, palawin ng palawin. Gusto nyo bang malaman ng sikreto dito kung paano masenso? Yes! I'd like to finish this with a story. Ito yung kauna-unahang story na natutunan ko doon sa mentor ko. Everybody say mentor. Mentor! When I was starting with this kind of business 23 years ago, okay, imagine nyo, ano kaya tsura nyo 23 years ago? Yung iba sa inyo, wala pa, sample pa lang yata nun. Pero 23 years ago, nagbibilog-bilog na ako. I met a guy 23 years ago, kumikita ng 10 to 20 million pesos per month. Siya po yung nagturo sa akin ng ganitong negosyo. This person is an American guy named Nathan. Amerikano. Okay? Nakilala ko po ito sa ganitong uri ng negosyo. Tinuruan niya ako. I saw him presenting his business sa Shangri-La Hotel. Shangri-La. Pamilyar o hindi pamilyar? Sikat o hindi sikat? Sikat! Ang nakikinig sa kanya, 1,000. Pumasok ako doon, walang kainta-interes, natapos yung seminar, nasa harapan ako.
Pagkatas ng seminar, hinabol ko siya sa likod. Kinamayan ko. Sabi ko, hi, my name is Ed. I'm a doctor by profession and I would love to learn everything that you know about the business. Can you please show me how? Tapos natuwa siya, kinamayan din ako. Habang kinakamayan niya ako, binulsa ko yung kamay ko, pinaskas ko rin sa bulsa ko sa kaliwa, sa likodan. Habang kinakaskas ko sa bulsa ko, nagtataka siya, akala niya may buni ako. First thing you need to learn, pag may nakita kang tao na asensado at ikinukwento yung pamamaraan niya kung paano ka rin umasenso, kamayan mo, dikitan mo. Ask me why. Tama yung sikreto pag-asenso niya, manahin mo rin. Okay, ang problema, dinidikitan mo, mga tambay sa kanto. Dinidikitan mo, mga baon sa utang. Dinidikitan mo, mga walang alam sa negosyo. Di ba, pag tinanong mo, paano ba tayo yayaman? Nood na lang tayo Spider-Man. Paano ba tayo yayaman? Nood tayo telenovela. Yung mga Korean. Yung mga pinag-uusapan, hindi kayayaman. May ginawa ng study, eto. Kaya, be aware and conscious kung sino yung dinidikitan mo. May study na ginawa sa Harvard. Harvard pa, sikat ba ang Harvard? Yes! Kung sino daw yung 5 taong lagi mong kasama at kausap at laging dinidikitan. Isipin mo lang yun, sino yung 5 laging taong kasama mo? Ito, total mo yung net worth nila. And 5 years from now, yung total ng net worth nila divided by 5, yun ang magiging buhay mo. So in short, kung yung 5 taong lagi mong kasama, baon sa utang, walang alam sa negosyo, 5 years from now, ganun ka. Pero kung yung 5 taong lagi mong kasama, kung mag-isip utak negosyante, kung mag-isip payaman, kung mag-isip progresibo, kung mag-isip long term, ibig sabihin, ganun din yung future mo. Kaya iingatan mo yung sasamahan mo, kakausapin mo, at paniniwalaan mo. Okay? Natututo po ba kayo? Yes! Are you learning? Yes! This was the first story that I learned, which is so important in any business endeavor. Ano man yung opportunity na dumating sa'yo, you need to believe on yourself first. Everyone say believe. Believe. Now, this is a story about belief. Okay? There was a group of scientists, biologists, marine doctors. Pag sinabing mga marine doctors, ito yung mga experts sa mga buhay-buhay sa ilalim ng dagat. Many years ago, they gathered 10 wild sharks from the deep blue sea. Alam niyo ba yung shark? Yes. Nakakita na ng shark? Yes. Okay, so may 10 shark nilagay sa swimming pool. 10 pools. 10 swimming pool yan, naglagay ng shark. Imagine nyo lang, ito yung isa sa swimming pool. Naglagay ng shark. Hindi pa ako ganun kagaling mag-drawing ng shark. Imagine nyo lang, shark po yan. Ayan, mukha bang shark? Mukhang daing eh. Okay. They found out sharks can survive without food intake, okay, for 8 months. Kaya daw mabuhay ng shark for 8 months, actually 6 to 8 months, nang walang kinakain pagkain. So ano ginawa nila? Kumuha ng 10 sharks, nilagay sa tingin-tingin isang pool. Ito yung isang shark. Ano ginawa ng mga biologists, okay, ng mga marine doctors? Ginutong nila yung shark for 6 months. Kasi nga, ini-stretch nila yung limit eh. 6 to 8 months, mabubuhay ka nang walang kinakain. Ginutong for 6 months. Ano nangyari doon sa shark? Nadulin, nagpaikot-ikot na ganyan. Gutom na gutom, walang makain. For 6 months. At the end of the 8th month, dapat mamamatay na yung shark kasi nga, ang study, 6 to 8 months eh. After 8 months, patay na yung shark pag walang food intake. At the end of the 8th month, ano ginawa ng mga doctors, zoologists, marine doctors? Naglagay ng fresh bloody meat. Yung pagkain ng shark. Naintindihan niyo ba? Yes! Pero, lingid sa kaalaman ng shark, naglagay ng transparent glass wall. Nakikita niya, pero may harang. Ano nangyari? Kayo ba, pag gutom na gutom ka, bigla ka napadaan sa Jollibee. Di ba, transparent yun? Nakita mo, may sumusubo ng Chicken Joy. Tapos nagbukas pa ng konti yung pinto, pag singot mo, may gravy. Ano nangyayari? Di ba kumukulo yung tiyan? Yes. Kayo yun, tao pa yun. Paano kaya ito hayop? Ano nangyari? After 8 months,
nakakita ng pagkain pero hindi pa nakakain, gutom na gutom yung shark. Ano ginawa ng shark? Nakita yung meat. Sabi ng shark, I want to eat this meat. Charles, bumuelo pa. Pagkabelong gano'n, sinanggubat, sigub na untog, nagkabukol. Pagkatapos mabukulan, sabi niya, anong nangyari? How come I cannot eat this meat? What happened? Kasi nga may harang. Sabi ng shark, baka guni-guni ko lang yun sa sobrang gutom ko. I want to eat this meat. Bumelo ulit. Charge! Blue! Kabila na, dalawa na yung bukol niya, kaliwat kanan. Hanggang sa nadala na yung shark, nagpaikot-ikot na lang. It kept on telling itself, I cannot eat this meat. Kawawa naman ako, mabubukulan lang ako, I might die of hunger. Baka mamatay ako sa gutom. Okay? At the end of the 8th month yan. At the end of the 9th month, dapat patay na yung shark. Pero buhay pa rin. Dahil sa nakakita ng pag-asa, nakakita ng meat. Ano ginawa ng mga doctors, scientists, marine biologists? Tinanggal yung transparent glass wall. Wala nang harang. Wala nang harang, yung shark, pwede nang makain ng shark. Tama o tama? Ano ginawa ng shark? Sa tingin nyo, kinain ba? O nagpaikot-ikot na lang? O look at this. Dahil sa wala nang harang, at nasa swimming pool yan, siyempre, yung meat, magpapadalos-dalos siya, magpaparang lumalangoy-langoy yan kasi may waves eh. Paikot-ikot yung shark eh. Anong nangyari? Pag ikot ng shark, tumama yung meat sa buntot. Pero sabi ng shark, I cannot eat this meat. May harang. Kawawa naman ako, mabubukulan lang ako, I might die of hunger. Pagpalo ng ika-10th month, buhay pa yung shark. Isipin nyo, ang study 6 to 8 months lang. Nakakita lang ng pagkain, na-extend yung buhay without actually even eating the meat. Nagigats mo ba? Yes! Pagdating na ika-10th month, pag-ikot ng shark, yung meat tumama sa katawan. Pero sabi ng shark, I cannot eat this meat. May harang. Kawawa naman ako, mabubukulan lang ako, I might die of hunger. Guys, pagpalo ng 11th month, tumama yung meat sa bibig. Sa mukha tumama. Pero sabi ng shark, I cannot eat this meat. May harang. Kawawa naman ako, mabubukulan lang ako, I might die of hunger. Parang yung katabi mo. Sinasabi na nga, merong grade 2 lang ang narating. Pag pinag-English mo, kukumbulsyonin, kumikita ng 200,000 pesos a month sa InGlobal. Ayaw pa maniwala. Sabi niya, siya yun, hindi ako yun. Nagigans mo ba? Yes! Sinasabi na nga, eto na nga yung opportunity, nasa harapan mo, hindi para sa akin yan. Ang asenso ka nga dito, wala kang pinag-aralan. Yumaman, ikaw may pinag-aralan ka. Ayaw niya pa rin makumbinse. Palibhasa, masyado nang nabukulan yung utak niya for so many times sa totoong buhay. Bakit? Ano ba yung bukol mo nung maliit ka? Sabi kasi ng nanay ko, tanga ako eh. Sabi ng tatay ko, hindi na ako aasenso. Iniwanan ako ng boyfriend ko, sabi niya, wala na naman matinong lalaki papatol sa akin. Iniwanan naman ng girlfriend ko, sabi niya, wala na akong kwentang tao. Yung mga yun, yung mga bukol ng buhay, na mahirap matanggal. Parang virus yan. Dahil sa nalagyan ka lang kayo ng virus at program sa isipan nyo, pag may magandang opportunity darating, hindi mo makita yung sarili mo para sa iyo yun. Pinag-usapan 20,000 pesos per day, nakitaan, hindi ako yan. Kahit na merong taong katulad niya na kumita ng ganun kalaki, hindi niya matanggap. Kahit na may taong mas mababa pa sa kanya, narating yung success, hindi niya masabi sa sarili niya, ako din, kaya ko. Bakit? Nabukulan. Parang yung shark. Going back to the story. At the 12th month, isang taon, umabot yung shark. Hindi niya pa rin kinakain yung meat. At the end of the 12th month, ano nangyari? The shark died of hunger. Namatay yung shark, nasa harapan yung meat, pumapalo-palo sa mukha niya. Pero masyado lang na-brainwash yung utak niya, hindi may harang. Mabubukulan lang ako. Hindi na ako magta-try. And that happened to this particular
being na shark na nangyayari din sa totoong buhay sa tao. Sad to say, minsan, nasa harapan mo na yung opportunity na binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng skills. Everybody say skills. Binigyan tayo ng talents. Everybody say talents. Kung wala ka man yan, nadidevelop yan. Kung wala ka man yan, napag-aaralan yan. Na kung mapag-aaralan mo, ma-develop sa iyo, yung kinikita namin, pwede mo rin kitain. But the problem is, if you lack belief, everybody say belief. If you lack belief, no amount of talent, no amount of skills will bring you to success. Mahihirapan ka. But if you have the belief, maniwala ka, talent, skills, it will follow. Matututunan mo yan. At ang maganda dyan, ituturo pa namin sa iyo yan. In the beginning of my story, I told you this was a true story. This was a true experiment. There were 10 wild sharks from the deep blue sea. Now, 8 sharks died. 8 sharks died of hunger. 2 sharks, they survived. 2 sharks said, ano ba yung palo ng palo sa katawan ko? Ano ba yung palo ng palo sa mukha ko? Guni-guni ba yung meat na yan o totoo? Sumtaban ko kaya lang, baka mabukulan ako eh. Sumtaban ko kaya lang, duguan niya yung dalawa kung bukol. Kakayanin ko pa bang pangatlo? Ano sabi ng dalawa? Tara, subukan natin. At least, kung sinubukan, mamatay man tayo, mamatay tayo yung sinusubukan natin. Kesa mamatay tayo ng walang ginagawa. 2 sharks took the risk, they ate the meat, and they survived. Guys, we're not looking for everyone. Hindi namin kinakailangan ng marami. Ang kailangan namin, dalawa lang. Kung kayo yung dalawang shark na hinahanap namin, we're willing to share with you our knowledge, we're willing to share with you our talents, our skills, to show you every step of the way para makasama ka sa Millionaires Club member ng Thank you very much. God bless you.